Hi, good morning, good evening, good afternoon, especially those at the other side of the world. Again, there is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. So again, we will continue with the love story of 890, diary entry number 890 from the diary of Saint Faustina Kowalska. Everything that surrounds her makes her know that only God Himself is worthy of her love. A soul in love with God and immersed in Him approaches her duties with the same dispositions as she does Holy Communion and carries out the simplest task with great care under the loving gaze of God. Ang lahat ng pumapaligid sa Kanya ay may kamalayan na tanging ang Diyos lamang ang nararapat sa Kanyang pag-ibig. Ang kaluluwang nagmamahal sa Diyos at nakalubog sa Kanya ay ginagawa ang Kanyang mga tungkulin ng katulad kung Siya ay tumatanggap ng banal na komunyon. At maingat na ginagawa ang pinakasimpleng mga tungkulin sa ilalim ng mapagmahal na titig ng Diyos. This diary entry is a continuation of, again, the topic of love. But for today, sabi niya, everything that surrounds her makes her know that only God Himself is worthy. Lahat ng nakikita niya, whether good, whether bad, especially the ordinary things. No, halimbawa, yung simpleng maliliit na bulaklak, the wildflowers. Yung damo na tinatapak-tapakan natin, no? Imagine mo, tatapakan mo yung damo pag alis ng paa mo. Andun pa rin yung damo, mas lalo siyang tumibay. Bakit? Kasi yung ugat niya, mas lalong nalubog. When you stepped on the grass, lalong lumubog yung kanyang, lalong nabaon yung kanyang ugat. That is why, mas naging grounded yung damo. Kaya hindi siya namamatay agad. Maybe masisira yung kanyang mga dahon, no? Pero buhay pa rin siya. Magkakaroon ng bagong dahon. So, ganun lang kasimple ang damo. Yun yung purpose niya, no? Simple lang, pero ito yung sinasabi, carpet of the earth. When you're at the outer space, pag tiningnan mo yung mundo, no? Yung earth, makikita mo green. Yun yung tinatawag na carpet niya. At yung carpet na nakikita natin from outer space that surrounds our Mother Earth, yun ay simpleng damo lang. Tumubo lang yan dyan. Di nga natin yan tinatanim, di ba? Yung mga damo na yan. Tumutubo lang siya at pinagaganda niya ang ating kapaligiran. So, the simplicity of that grass, pwede natin i-compare sa simplicity ng ating tasks. For example, mothers out there, no? Routine na yung gigising sila, not me, no? Gising sila maaga, magluluto, would really cook for the family. No? Kahit gaano lang kasimple yung ulam nila. But because the mother cooked the food with love for the children, for the husband, for the entire family, masaya nilang kinakain yung pagkain nila. Because there is love in it. Pero subukan ng nanay na nagluluto siya dabog ng dabog, no? Tapos, reklamo siya ng reklamo, eto na naman ang ulam namin, eto na naman, ganyan-ganyan, wala na ang pinagbago. Hindi nila ma-appreciate yan pag kinain na nila. Kasi meron na siyang anger energy, yung food. Sasakit, malamang sumakit pa ang tiyan ng kakain kasi nga niluto niya with complaints, reklamo. But, if the mother cooks the food with so much love, passion, no, simpleng pagkain pero pinasasarap ng kanyang pagmamahal, the family that would eat the food would definitely be happy all throughout the day. Ganun din kung ang trabaho natin sa opisina, simple lang, like, halimbawa, janitor ka dun sa isang opisina, pero ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo, nililinis mo, hindi ka nagtatrabaho dahil lamang doon sa sweldo, no? Kundi dahil, alam mo na makabubuti yung paglilinis na ginagawa mo doon sa lahat ng mga empleyado doon. Imagine working in a very messy place, no? So, yung buong negosyo halimbawa or yung buong opisina,
hindi magkakaroon ng magandang output yung trabaho kasi messy, no? But the janitor, no, yung tagalinis, lilinisin niya yan. That is why the surrounding becomes appealing dun sa nagtatrabaho, dun sa empleyado na who may have a higher salary. Halimbawa, yung opisina ng pinaka-manager, ng pinaka-CEO ng company, nililinis niya, no? So, nakakadagdag yun sa inspiration mismo ni boss. Kaya yung buong negosyo na pinatatakbo or buong opisina na pinatatakbo ng CEO, maayos din yung daloy. Because of the simple task that the janitor did, nilinis lang niya yung kwarto. No? Para pagpasok ni boss, maayos ang paligid. O kaya simpleng yung sekretarya mo na nagtimpla ng kape ni boss. No? Napakasimple lang, tinimpla lang niya yung kape. The perfect na blend na, kasi lagi niya pinagtitimpla ng coffee si boss. No? Alam na niya ang timpla. Tapos, lalagyan pa niya ng lalagyan pa niya ito ng, yung bang good wishes, no? Para coffee is prepared karaniwan to keep someone awake, no? Yung gising, utak, yung kung nag-iisip yan, So, yung pagtitimpla mo ng kape matters, no? Subukan mong timplahin yung kape mo na hinaluhalo mo na may galit, no? At definitely, yung iinom ng kape, magiging gising pa rin siya, pero hindi siya makakakuha ng inspiration. So, in everything we do, gaano man yan kasimple, let's put love and passion in it. And it will matter. Small things, but with great impact. Maliliit na mga bagay, hindi natin pwedeng maliitin. Na parang isang malaking building, hindi naman yan magagawa ng mga engineers lang, no? Ng mga big time na mga constructors. No? Hindi nila magagawa yan kung wala yung mga maliliit na mga mason, workers, construction workers, no? Nagdudumi ng mga kamay, doing the dirty work. Hindi yan mabubuo ng ganyang kalaki, ganyang kaganda kung wala ang mga maliliit na mga tao na yan. Who have done everything, no? Para sa kabubuti ng isang proyekto. So, maaari natin gamitin to hindi lamang sa ating trabaho, hindi lamang sa ating bahay, spiritually, maaari nating i-apply ito. Ano man ang posisyon natin sa ating samahan, halimbawa, Divine Mercy Apostolate, ordinaryong member ka lang pero ginagawa mo ang mga bagay para pagbutihin ang apostolate sa inyong parokya, no? Nakakatulong yan or nakaka-contribute yan sa overall status, sa yung overall na itsura, no, ng inyong samahan. Kapag ang bumubuo ng isang samahan ay mga walang pakialam na mga miyembro, hindi ito nagsasucceed whatever plans or whatever goals they have. Hindi yan magsasucceed. But if the ordinary members or doing ordinary work would pay attention to what they are doing with so much passion and love, then diyan natin makikita yung ganda ng isang organisasyon, ng isang samahan. At ito yung mas nagpo-flourish. So, really, nagdadasal ka lang para sa isang kaluluwa lang, no? But your prayers are doing great things for that soul. And someday when we meet each other, somewhere out there, no, at the other side of the veil, magpapasalamat yan sa atin because of our simple prayer. So again, tomorrow for another story of love from Diary Entry 809.